Okay po, ang topic natin ngayon tungkol sa stress, sa nervyos, sa depression, yung mga sobrang malulungkot po dyan. So, paano natin maaalis o matatanggal itong nervyos at depression kahit walang gamot? Okay? Hindi ko sinasabi hindi kailangan maggamot o merong mga depression at nervyos na kailangan ng gamot, lalo na kung malala na, kung di na nakakatrabaho, yung mga major depression, kailangan din ng gamot. Actually, nakakwento ko dati sa inyo, many years ago, nung bata pa ako, siguro mga age 25, mga 24, 25, meron akong major depression. Malala talaga yon, hindi makagalaw, hindi makaisip, tumigil sa pag-aaral at that time. So, meron akong psychiatrist at may tulong naman yung gamot na binigay niya sa akin. Kaya lang problema natin ngayon sa Pilipinas, mahal magpa-check up sa psychiatrist. Sobrang mahal, baka 3,000, 4,000 or more. Bukod sa napaka-mahal ng check-up, pati yung gamot napakamahal. So, karamihan ng kababayan natin, hindi makakapa-check up. Halos wala talagang libre o konting-konti yung libre na psychologist at psychiatrist. So, pipilitin natin muna kunin sa walang gamot dahil walang pera, walang access. Tsaka, karamihan naman sa tingin ko ng nervous and depression, kakayanin din ng walang gamot. Kasi, unang-una, kahit nakagamot kasi ako noon, parang may tulong lang konti. May konting help pero hindi rin siya talagang magic. Hindi porke uminom ka ng antidepressant, bukas masaya ka na. Walang ganon. Ang ginagawa lang ng antidepressant, parang minamanhid lang niya yung mga ugat mo, yung mga nerves. Minamanhid niya. So, kung may depression ka o meron kang anxiety, ganyan, sobra kang inis. Yan ang problema. Yan ang symptom ng mga may depression, anxiety, o may mental health problem. Sobra kami inis, irritable, mabilis sumigaw, mabilis pumutok, mabilis magwala, mabilis magbato ng mga gamit. Ganun, very wild. Kaya kung meron kayong anak na ganyan, very wild yan. Tsaka usually, ang depression umaatake mga teenager up to age 30. Yan ang edad, mga 18 to 25, 18 to 30, yan ang panahon na umaatake. Diyan nag-uumpisa. So, yun ang ginagawa ng gamot, antidepressant o yung mga para sa nervyos, pinapakalma lang konti. Parang meron lang nakapigil sa'yo. Parang may nakapigil. So, kung inis ka na 100%, yung inis mo parang 50% na lang. Kung gusto mo sumigaw at magbato, parang wala kang gana sumigaw at bumato. So, nakakalma ka lang konti. Pero yung problema mo, yung lungkot mo, nandun pa rin sa utak. Na maintain pa rin siya. So, kailangan pa rin natin tong mga tips. Marami akong bibigay sa inyong tips. Actually, almost 35 tips to Kasi nga, hindi mo alam kung anong epektibo sa'yo. Itatry natin lahat. Okay? Number 1, establish a routine. Try nyo magkaroon ng routine sa buhay. Yung mga millennials, yung mga kabataan. Pilitin mo, may gising, may tulog, may kain. Naka-schedule ka dapat. Alas 8, ganito gagawin. Alas 12, kakain. Tapos baka magtatrabaho o mag-aaral. May schedule. Para kahit bugnot ka o depressed ka, susunod ka, pipilitin mo yung katawan mo. Establish a routine. Number 2, kailangan meron kang exercise. Kahit tamad ka, malungkot ka, pag tumakbo-takbo ka, ang exercise kasi naglalabas ng endorphins. Meron siyang mga good hormones, maglakad ka, magpawis ka. Huwag lang ngayong sobrang init, kailangan nasa loob lang sa aircon. So, exercise nakaka-improve ng mood and bawas anxiety. Number 3, pilitin kumain ng healthy foods. Kasi kung depressed ka na tapos puro sugar kakainin mo, puro fast food, puro soft drinks, lalo ka lang madidepress. Magugulo lang yung katawan mo. Pilitin mo kumain ng gulay, ng isda, maraming tubig, healthy ka. Yung mga pampaganda ng mood, mga gulay, pampaganda ng mood. Prutas, saging, pampasaya ang saging. Saging may tryptophan. Number 4, pilitin makatulog ng 7 to 8 hours a day or at least may pahinga ka.
Oras ang isang taong may mental health problem, kulang sa tulog, doon sila nagwawala. 'Di ba? Nagwawala, nagsisisigaw. Pero pag nakatulog sila maigi, mas hindi nagwawala, mas kalmado. Mas malakas ang self-control mo kung may tulog. Number 5, pwedeng mindfulness, meditation, relaxation, bawas stress. Number 6, iwas na sa alak. Kasi yan ang delikado, yung depressed na tapos iinom pa ng alak, baka ano maisip baka anong gawin. Mag-drive, mabangga, may gagawing very wild, matumba, maaksidente, delikado po. Limit alcohol, lalo na kung depressed na. Tsaka yung mga gamot na antidepressant, bawal isabay sa alcohol, maghahalo. Number 7, pwede nyo gawin pag depressed kayo, syempre malungkot, walang magawa sa buhay, gagawa kayo ng realistic goals. So for the day, gawa ka ng lista na simple lang. Makatapos ka lang isang project, kung ano mang project na yun, kahit maliit lang, matapos mo to, magawa mo to. Any short thing na sa bahay, sa school, o sa trabaho, o para sa pamilya mo, makagawa ka lang ng maliit na bagay para may accomplishment ka. Parang may purpose yung buhay. Yung simpleng mga trabaho lang. Number 8, syempre, seek support. Pwede sa pamilya, sa kaibigan, sa pastor. Kaya lang, sabi ko mahal ang therapist. Number 9, ito maganda sa mga depressed o may nervyos, may mental health problem. Arts. Yung iba nagpe-painting, nagdo-drawing. Yung iba kumakanta, nagpa-piano, pwede rin. Pwedeng writing, diary. So lahat yan, express yourself creatively, pwedeng arts, music, writing. Number 10, pag hindi mainit ang panahon, maganda maglakad sa nature. Maraming puno, maraming halaman, may mga animals dyan na pamparelax, mga ibon, bird watching, lahat yon. Nature, pampakalma. Diba? Sa dagat, pampakalma. Number 11, relaxation technique. Yung pag wala nga tayo sa probinsya, ini-imagine mo na lang na dun ka. Isip ka ng magandang bagay nung bata ka, anong lugar na puntahan mo. Kung di mo mapuntahan yung favorite na lugar mo sa probinsya, isipin mo na lang na dun ka. Minsan marerelax ka na. Number 12, kailangan limit mo talaga yung kakanood ng TV at kaka-social media. Kung yun na kinaka-stress mo. Baka lalo mo nakikita yung mga kaibigan mo na masaya, lalo ka ma-stress. Diba? Pag nakita mo iba, nag-abroad, may accomplishment, ganyan, malulungkot ka lalo. Kaya siguro iwas na lang sa pagtingin ng scroll ng newsfeed ng mga kaibigan mo. Hanapin mo na lang yung mga self-help na nakakatulong sa'yo. Number 13, volunteer. Tumulong sa mga naliligaw na pets, tumulong sa mga matatanda, anything. Volunteer group, masarap po, nakaka-relax yun. Number 14, bawas sa pagbasa ng news. Kung may news, may gera sa ibang bansa, pwede mo ilimit. Palagay natin, kahit importante yung topic, kung feeling mo matitrigger ka, wag mo na lang muna basahin. Diba? Habang may nervyos ka. Number 15, stay socially connected. Text mo mami mo, text mo tatay mo. Sabi nga nila pag stress ka, call your mom. Yun ang pinakamalakas na stress reliever. Call your mom. Tawag ka sa nanay mo. Yun ang pinaka-stress reliever. Number 16, limit trigger. Ano man nagtitrigger sa'yo na magwala at magalit. Baka sinisilip mo yung girlfriend nung boyfriend mo dati. Yung mga kung ano nakaka-trigger sa'yo. Kung nakita mong masaya yung kaaway mo, baka yun ang mag-trigger sa'yo. Diba? Iwasan mo na yung magti-trigger sa'yo. Lahat tayo may trigger. Baka ma-trigger ka ng mga horror movies o iwas mo na yung nagti-trigger ng stress and anxiety mo. Layo ka na. Number 17, out of 25, challenge negative thoughts. Pag may pumapasok na negatibo sa ulo mo na parang may nagbubulong ng masama, palitan mo ng positive, kung anong maganda.
Okay? Ipilit mo. Ipilit mo, i-positive. Doon tayo. Number 18, maganda to. Be thankful. Practice gratitude. Pwede tayo magpasalamat ako. Pag nagpasalamat, maliit na bagay na nabuhay pa tayo today. Pasalamat tayo, nakakalakad pa tayo. Kahit masakit dito sa likod ko, okay naman nakakalakad, nagkakagalaw pa. Yung ibang tao, di makalakad. Yung iba, stroke, naka-wheelchair. Yung iba, hindi na makaisip. Yung iba, wala makain. So, kahit anong maliit na bagay, be happy. Be thankful na nagagalaw ang kamay, nakakasama ang pamilya, at least for the day. Small things lang. Magpasalamat tayo, lalo na doon sa mga kaibigan natin. Number 19, get organized. Yan minsan. Marami sa inyo, ang hula ko, makalat. Bahay nyo makalat, yung gamit tapon dito, tapon doon, yung bag nakakalat, makeup nakakalat, cellphone nakakalat, nawawala. Ngayon, kung makalat yung kwarto mo, makalat din yung isip mo. Tandaan yan, pag makalat yung kwarto, nakakalatan din yung utak natin. Kaya pag inorganize mo yan, nilinis mo, inayos mo, magaganda rin ang mood mo. Okay? Number 20, learn to say no. Pag may lumapit sa'yo, uutusan ka, may gagawin, pinipilit ka gawin, sabi mo na lang no, kasi hindi mo kaya. Di bali sumama yung loob kung talagang tingin mo hindi mo kaya. Number 21, tubig, pamparelax. Pag ako na-stress, tubig. Inom ng tubig. Tapos punta sa banyo, inom ulit ng tubig. Pamparelax yan. Kasi pag kompleto ka sa tubig, masarap pakiramdam, good for the brain, mas gumagana yung utak natin, maganda rin sa puso, good for circulation, stay hydrated, lalo na mainit ng panahon. Number 22, self-care. Mahalin ng sarili, huwag sisihin ng sarili. Marami sa atin sinisisi ang sarili. Ikaw kasi, baka kasalanan mo yan, tigas kasi ng ulo mo, hindi ka matuto. Kung meron tayong mga kasalanan nung bata pa tayo, minsan naisipin natin, minsan walang choice eh. Parang part of growing up eh. Minsan nasaktan natin magulang natin, hindi mag-apologize. Nasaktan natin yung kaibigan natin, may ginawa tayong masama, di tawagan natin. Ready tayo humingi ng tawad, makabawi kung ano ba yung bawiin natin sa pera, sa tulong, sa gamit, kung ano may kasalanan natin para malinis yung conscience natin. Minsan kasi kailangan natin madapa. Hindi porke nakasakit ka ng ibang tao, masamang tao ka na. Minsan, ganun eh. Ang kabataan, puro hormones eh. Puro testosterone. Gusto magwala, gusto magsigaw, gusto mag-boyfriend, gusto mag-girlfriend. Hindi maiwasan eh. Hormones yan eh. Hormone natin kakaiba. Very wild ang kabataan, risk taker, gusto sugod na sugod. Mataas testosterone level eh. Pag bata, pag matanda, easy na. So, minsan di talaga mapigilan eh. Learning process. So, huwag magalit sa sarili, ayusin na lang yung mga nagawang kasalanan. Number 3, tumawa, have fun. Yung mga simpleng bagay na ako mahilig ako magbasa ng comics eh, pamparelax eh. Yung mga comics na pambata, okay lang naman yan eh. Mural naman, paulit-ulit ko lang naman binabasa. Parang ganitong mga comics, paulit-ulit ko lang binabasa. Kasi maganda yung kulay. Maganda yung kulay, nalilibang. Maraming mga mura. Meron dyan mga book sale na mura lang, 100 pesos lang. Kahit luma, relax. Number 24, pet therapy. Marami nag-aalaga ng aso, pusa, pamparelax talaga yan. Alam mo yung aso, nakakababa ng blood pressure yan, nakakabawas ng stress. Tsaka yung mga pets mo, mahal na mahal ka niyan. Talagang loyal yan, hindi yan mainggit sa'yo, hindi ka pag-iinitan, hindi ka uutangan, di ba? Pero pets, may pros and cons. And 25, self-compassion, na mahalin ang sarili. So yan, 25 tips, pero marami pa tayong tips. Meron din pwede nyo gamitin ito, calming sayings, pamparelax ng mga salita. Meron dito Bible, meron dito hindi Bible eh. Yung mga, this too shall pass. This too shall pass. Lahat lilipas. Okay, wait mo lang. Lahat ng masakit, may purpose, lilipas yan. Wait ka lang.
Huwag mo sabihin, ngayon na, hopeless na ako, wala na pag-asa. Intay ka lang. Ngayon, masakit ng katawan ko, di ako makabangon, forever na ako bedridden. Wait lang, aayos pa yan. I am safe. Pwede sabihin mo, relax. Usually, yung mga may depression, may anxiety, alam mo, nakikita ko, usually walang sakit eh. Usually, wala silang malalang sakit. Wala silang heart attack, wala silang cancer. Paano? Nervyos nga problema nila eh. Overthinking sila eh. Kaya nga sila ninenervyos, kaya nga walang sakit. Usually, ay mga may nervyos, mga may depression, yun ang problema nila. Hindi pa yung sakit kasi bata pa sila. Breathe in, breathe out. Pwede yan. Nakalampas na ako sa mga panic attack. Kaya ko na ulit to. Sabihin pa ulit-ulit na. Especially kung matanda na kayo. Kung kayo may depression pa, edad 40, 50. Dapat, sinasabi ko lagi, magsawa na yung sakit sa inyo. Ano ibig sabihin? Ganito. Kung 20 years old ka, may depression ka, may anxiety, okay lang yun, kabhan ka, mag-emergency room ka. Pero kung edad 50 ka na, 20 times ka na nag-a-anxiety, nagpa-panic attack, paulit-ulit, wala naman nangyayari. So, wag na tayong overacting. Baka mamaya, 70 years old ka na, nag-anxiety ka na. Dapat magsawa ka na doon. Ibig sabihin, sanay ka na doon sa anxiety and depression, nasa dugo mo na yan, hindi ka naman mamamatay dyan. Wag mo na pansinin, di ba? Alam mo na eh, sanay ka na dapat yan eh. Kaya nga, I've been through this before and survive. Paulit-ulit lang yan. Huwag nang pansinin. Talagang hormones lang yan. Depression, anxiety, hormones yan. Nagkukulang ng dopamine yung utak natin. It's just a wave and waves always pass. Wave lang yan. Parang kaba lang yan. Kaba. Okay? I am stronger than my anxiety. Mas malakas ako. Labanan nyo. Steady lang. Meron pa ibang magagandang tips ito. Pwede nyo strategy. Piliin nyo lang kung gusto nyo. Ito, humming. May mga nag-hum. Hum. Pwede mo i-hum yung kanta mo. Hum, nakaka-relax. Humming, nagba-vibrate. Pag nag-vibrate, maganda yung nitrous oxide eh. Nagba-vibrate, maganda sa baga. Gumaganda yung oxygen. Pag nag-hum, humihinga ka dahan-dahan, Pag nag-hum ka, pati yung mga sipon-sipon sa tenga, sa ilong, bumababa. Kaya nga may kumakanta o nag-hum, maganda. Maganda sa baga, pampalakas ng baga. Yung humming or singing. Pero humming, mas madali. Kaya yung bata, pag naaantok at kinakabahan, di ba, nag-hum tayo. Kinakantahan natin parang, parang pampatulog ng bata yan eh. Pamparelax siyang humming sound. Yung mga nagme-meditate sa Tibet, sa mga Buddhist, anong ginagawa nila? Nag-hum lang sila eh. Meron silang meditation. Ano ang meditation nila? Usually may keyword lang na paulit-ulit. Yung naka-ano sila, D4, di ba? Usually ang keyword nila, Om eh. O-M eh. Om. Om, paulit-ulit lang yan. The whole day, Om, para ma-relax yung ulo. Humming yun. Yung iba, pag nai-stress, kinakabahan, magbibilang lang ng numbers pabaliktad. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Bakit? Ano purpose ng pagbibilang? Ilibang lang yung utak. Imbis na isipin mo, nagpapanik ako, mamatay na ako, atakihin ako sa puso. Hindi, nagbibilang ka, 95, 94. Ako, may trick pa ako minsan eh. Pag nasa banyo, ako binibilang ko yung mga bricks eh. Alam mo yung mga bricks? Yan eh, parang ito, ilan ba to? Itong mga bricks namin dito, 1, 2, 3, 4. Binibilang ko yan, kakabilang-bilang, minsan malilibang ka. Habang umiihi ka, umiisip mo, malibang ka lang eh. Nililibang mo lang yung ulo, yung utak mo para wag ka mag-focus sa nervyos mo eh. Kasi yung nervyos and negative thoughts, pasok ng pasok eh. So, kokontrahin mo siya. Magbilang ng kahit anong bagay. Tapping, tap. Pag tap, pwede rin tap. Tap. Parang massage. Chewing gum. Marami akong chewing gum. Chewing gum, pamparelax. Alam nyo, kailan ako ng chewing gum? Very important sa akin, chewing gum. Meron kasi akong konting sinusitis, meron akong allergic rhinitis. Minsan, napupuno yung tenga ko. Napupuno ng sipon. So, pag nag-chewing gum ka, parang airplane, lunok ka ng lunok,
nagbubukas yung eustachian tube, lumilinaw ang tenga ko. Kung may sepon, allergic rhinitis, pwedeng chewing gum para bukas yung eustachian tube at mas maganda ang daloy nung mababawasan yung mga sipon-sipon at sinusitis. Chewing gum, pampagana rin ng utak. Yung chewing action, mastication, tingnan nyo, may pag-aaral yan, pampagana ng utak. Laughing, visual distraction, titingnan ka lang. Shaking it out, pwede shake lang, di ba? Alug-alug lang, lakad-lakad, stretch lang, di ba? Pag maganda yan, pampa-relax. Pero dahan-dahan lang, wag lang masyadong malakas. Find a safe space. Hanap ka ng favorite, taguan mo. Pwede rin yun. Okay? Yung iba, ground yourself. Grounding technique. Ito, grounding technique pag nagpa-panic attack. Grounding is feel mo yung silya, feel mo yung kamay mo, feel mo yung nakaupo ka. Grounding technique. Yun ang ground mo yourself. Para alam mo nandito ka. Okay? Distract your mind. Stay hydrated. Seek support. Yan ang mga ginagawa. Yan. Nagbabalik-was. Bigla daw siya nang hihilo, nalilito, nanghihina pa, naiisip ang family problem, panic attack yan. Sigurado yan. Biro mo ganito Ito, secret ko. Experience ko to. Kahit cardiologist ako, expertise ko psychiatry. Bakit ko expertise? Alam ko, sakit ko yan Sakit ko anxiety, sakit ko depression Kaya nga sa med school, mataas grade ko sa psychiatry. Believe nga yung psychiatrist ko Sabi niya, Willie, relax ka lang. Masyadong mataas grade mo to. Sabi ko, alam ko po lahat to Nararamdaman ko lahat ng symptoms. So, yung sinasabi nung isang nagme-message, bigla siya nanghihina pag nakakaisip siya ng masama. Tama yon. Biglang maganda mood mo, bigla kang parang lupasay na kandilang nauupos. Pero may secret ako sa inyo. Ito secret ko. Ang secret ko, kahit ganyan ka bumagsak ang mood mo, tandaan nyo, isang click lang, tanggal ang nervyos mo, masaya ka na ulit. Pwede mangyari yun. Madalas mangyari yun. Paano mangyayari? Ano lang meron lang iikot sa utak mo, masaya ka na ulit Ito si Doc Lisa, magaling na psychologist. Misa kakausapin ko lang, sasabihin ko, marami akong iniisip, marami akong problema, marami akong iniisip. Sabi niya, ano iniisip mo? Kanino ka naiinis? Usually, ganyan ang question niya. Tapos, pag nasabi mo, na kwento mo, parang nalabas yung nana, mamaya, pag tingin-tingin mo, after 15 minutes, uy, masaya na ulit ako, relax na ulit ako. So, yung mga sobrang panic attack na feeling mo, mamamatay ka na, tiyaga-tiyaga lang, relax lang. Pag naubos na yung epinephrine at stress hormone na nilabas ng katawan mo, napawisan ka na, nalupaypay ka na, napagod ka na. After 30-40 minutes, kita mo, paglakad mo, uy, relax na ako So, ibig sabihin, pwede isang bagay lang na makita mo, tanggal agad yung stress. Masaya ka na ulit. Kaya wait for it. Hindi lagi nangyayari pero pwede mangyari Kaya wag tayo overacting pag masyadong depressed at malungkot. Tiyaga lang. Tiyaga lang, tiis lang. Lahat naman tao may sakit Okay? Pagdating dito sa psychotherapy, ito yung gamutan ng this is psychotherapy. Yun lang mahal nga psychiatrist. Yun lang problema natin. Meron din exposure therapy. Ito ginagamit ko nito sa anxiety. Exposure therapy, takot ka magsalita sa maraming tao na 100 people. 'Di ba? O takot ka sa school. Ang gagawin mo, magsasalita ka muna sa 3 tao. Magsalita ka sa 4 na tao kaharap mo bago 10, unti-unti. Ine-expose mo sarili mo sa stress. Ganun Pwedeng ganun din. May takot ka mag-isa. Feeling mo, di mo kaya. Meron ka mga agoraphobia, takot ka sa open space. Subukan mo, 5 minutes muna ako mag-isa. Mamaya 10 minutes, mamaya 20 minutes. Patapang ka ng patapang. Takot ako maglakad dito sa mall mag-isa, iwan ka muna pa konti-konti. Takot ako mag-isa, baka may lumoko sa akin, ganyan. So, unti-unti, expose yourself. Kung saan ka takot,
gawin mo unti-unti para ma-desensitize kami, ganun. Pagdating sa gamutan, ito. Pag kailangan ng psychiatrist, kung walang choice, merong antidepressant, pero hindi lahat positive. Minsan, kailangan din naman. Hindi ko sinasabi bawal, pero bukod sa gamot sa antidepressant, kailangan yung gawin itong pinapayo ko. Kasi kayo pa rin magpapagaling sa sarili nyo. Itong antidepressant, parang suporta lang siya. Baga sa kung sa bali, konting cast lang siya. Konting tulong lang. Pero kayo pa rin magpapagaling sa depression nyo. Ako, gumaling depression ko, tulong lang ang tulong. Gamot lang ako ng gamot. Pag nakita ko yung pasyente na malala, na stroke, umiiyak, tanggal depression ko. Mas malala siya. Siya malala nga. Hindi ko alam kung paano pa siya mabubuhay within a year. Tapos ako na anxiety, na di-depress. So, matatanggal yung depression ko, malilibang ako, magfo-focus ako doon. At pag natulungan mo yung mahirap, lalo na yung walang pera, nabigyan mo ng gamot, natulungan mo, sumaya siya, masaya na rin ako. Diba? So, yan ang secret Pag tumulong ka, masaya ka rin So, meron ding mga benzodiazepine, ito yung mga Valium, diazepam, lorazepam, mga Lexotan. Pwede rin to pamparelax, pa konti-konti as needed. Pero psychiatrist magbibigay. Merong mas madali, umiinom ako beta blocker. Itong mga metoprolol. Itong mga metoprolol, 50 milligrams, half tablet sa umaga. Ginagamit ngayon to, uso ngayon to sa Amerika, ginagawang anti-anxiety. Pero ako matagal na ako naka-metoprolol Ang dose ko, mga 1/4 lang 1/4 tablet, 50 milligrams, 1/4 tablet, twice a day, 3 times a day. Very harmless yan, walang problema. Pampabagal ng heart rate, pamparelax. Siguro may 30 years ko na iniinom. So, matagal ko na iniinom, alam ko na pampakalma siya. So, kahit kinakabahan ka, heart rate mo mabagal. Tsaka okay ka, mas kalma ka. Yan ang trabaho ng beta blocker, pampabagal ng puso, medyo bababa konti ang blood pressure, pero pampakalma. So, minsan ginagamit din nila yan. Anyway, paalam nyo sa doctors nyo, tapos itong mga tips natin. Okay? Anxiety, nervous, panic niya, everyday. Dapat magsawa ka na. Diba? Ito si Oliver. Everyday na, buhay ka pa for 1 year. Huwag mo siya pansinin. Nagpapapansin lang ang anxiety mo. Everyday. Diba? Dapat, alam naman, hindi ka masaya sa other days. Diba? Huwag mo na pansinin. Part of life na yan. Parang arthritis, part of life. Allergic rhinitis, part of life. Irritable bowel syndrome, laging makulo ang tiyan ko, part of life So, accept mo na araw-araw may nervyos. Kung may araw na hindi ka nervous, doon ka na lang maging masaya. Okay? Salamat po. Thank you po. Ingat po. Yan.